Magandang araw po mga kabarya. Ang titingnan po nating coins or yung sa collection ko ngayon ay yung nakasalang sa aking online paraffle. Nakasalang po itong dalawang to as a set. Nasa 100 peso per slot lang po and 1 up to 32 slots. So napakamura. So ito po yung dalawang barya na naisala ngayon sa raffle. Malapit nang mapuno. Check nyo na lang sa description yung link sa mga gusto rin pong tumaya. Okay, ang isang baring ito ay proof silver coin. Ito po ay 1975 na Emilio Aguinaldo. Ayan po. Proof finish, ibig sabihin para siyang mirror. Kita nyo talagang pwede tayong manalamin. Okay, sa likod po nakasulat yung 25 peso. Ang bagong lipunan. Bagong lipunan kasi panahon to ni President Marcos, 1975. Okay, kung mapansin nyo may naputol siyang litra dito kasi po isang set to siya. Mostly sa mga reseller, ginugupit na lang nila para maging affordable sa mga collectors. Kasi kung isang set natin siyang bibilin, medyo mahal. Kaya ginagawa nila, pinuputol-putol nila at binibenta by individual. Although hindi talaga siya maganda kasi nasisira yung packaging niya. Pero walang choice dahil medyo naghahanap ng mura yung iba. Kaya ganito ko na sila nakuha. At yun po yung sinasalang natin yan sa raffle. Yung isa naman po ay Nordic Gold, 100 peso. 2019 to na-release sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ako mismo direct nito pumunta doon sa Manila, sa BSP office para mag-claim nito. And then nung pinost to ng Bangko Sentral, half day lang ata to, ilang oras lang na sold out agad. Fortunately, nakakuha ako nito ng medyo marami-rami pa. Pang ilan to na ba itong parapol? Mga pang-5 ko na ata na parating ito siya kasi medyo naka-stack ako ng madami. So, yan po yung mga nakasalang natin sa raffle. Yung SRP po nito sa Bangko Sentral is around 300 peso. Yung ganitong blister pack. And then, yung reselling ngayon, yung bintahan nito ngayon, nasa 500 to 800 peso na. Okay? And then ito po yung specification niya sa likod. Nandyan yung material, Nordic Gold. So yun yung sinabi nila, Nordic Gold. And then yung metallic composition, shape, diameter 34 mm, and then yung age. Okay, focus natin. Ayan, makita po natin dito yung si Aguinaldo at ang kanyang kabayo. Nakasulat 150 years, kalayaan at kasarinlan. Yung figure nito, ito yung kung makapunta kayo sa sa bahay niya sa Cavite, ganito din yung statue niya sa harapan ng bahay niya. I think nandito rin, ayan, nandito pala yun, yung statue niya. Medyo di lang klaro. Faded na siya, background picture niya. So yan po yung monumento mismo ni Aguinaldo, yung dito sa Cavite. Yan Cavite. Okay, sa harapan, andyan siya. Napakaganda ng detalye po. Republika ng Pilipinas, 150, Emilio Aguinaldo. Ayan, tapos may seal ng BSP. Okay, so sealed pa po ito siya, untouched, napakaganda, no damage. Kahit yung blister pack, wala pong UP. Ayan. Yung iba kasi nito, na-fold na. Medyo iningatan natin, kaya wala po talaga siyang mga UP. And then, yung isa na cut out kasi ginupit na. Silver po ito na proof finish. 25 peso. Yung composition nito, pagkalam ko, kung i-check natin online sa website ng Numista, meron to siyang 25 grams na weight at ang silver content nito ay 50%. Okay? Diameter 38 mm. Yun, 38 mm. And then yung price domination naka-indicate sa likod ay 25 peso. Okay, 50% lang pala yung silver nito pero napakaganda ng quality niya. Cut out po to siya kasi yung original nito ay nakaset. Bubuksan natin. Ito yung kanyang set. Originally, ganito po yan sila. May box. Ayan, Republika ng Pilipinas. Okay, tabi lang natin. So, dito yan sila nanggaling. Ayan, may certificate of authenticity. 1975 proof set. Ayan, ito yung kanyang certificate. At dito sila originally nanggaling. Ayan, nandyan si Marcos, andyan ayun, tumagilid lang sila. Paano ba to i-shake ata to eh.
Hindi ko alam paano siya. Kasi sealed yan siya, hindi na pa nabubuksan. Ayan, hindi ko alam paano siya i-shake-shake. Sabi nila shake-shake lang daw para bumaliktad ulit, iikot siya dun. So, andyan si Aguinaldo, si Marcos, and then yung 1 peso. So, proof finish po to sila lahat. Hindi sila yung ordinary na nasa circulation itong mga baryang to. Okay? So, ang ginawa ng mga reseller, ayan, kinut out or ginupit na lang si Aguinaldo and then bininta nila ng per individual na lang kasi para mas cheaper. So, yung SRP price or yung, wala naman to siyang SRP price, sorry. So, yung price range po ng Aguinaldo, yung ganito, ay nasa 2,200 to 2,500, depende sa reseller. But usually, 2,200 to 2,300 lang to siya. Okay? So, then si Marcos, andyan yung silver na 50 peso. Yan, ito yung silver. 50 peso, nasa 3,000 plus po yan siya. Usually 3,300 to 3,500 yung isang barya lang. Kaya yung iba, ginugupit-gupit nila ganun. Tapos ito, the rest ay mga nickel na lang sila. Ito siya aluminum, ito siya bronze at ito siya or brass. Hindi ako sure. Okay, then sila mga nickel na lang. Pero pro finish sila. Pro finish yung para kang mananalamin. Parang salamin siya, ang ganda. Okay, tapos binenta nilang separately para mas affordable. Ang hindi lang maganda dito sa certificate niya, ayan, sa likod. Okay, so walang technical specification. Di gaya nitong mga bago ngayon, yung blister pack, may technical spec na agad sa likod. Ayun, kita agad natin kung ano yung composition nila. Itong mga luma dati, meron dito, ayan, meron dito. Sinabi nilang proof information, domination, ayan, 50, 25, 5, 1 peso, 25, 10 centavos, 5 centavos, and 1 centavos. Andyan din yung diameter, 40, 38, etc. And then kung sino po yung pinotrade. Andyan si Marcos, si Aguinaldo, si Marcos of Rizal, Juan Luna, Francisco Baltasar, and si Melchor Aquino at Lapu-Lapu. Unfortunately, hindi nila binanggit kung ano yung metal composition. Di gaya dito sa isa na meron talagang material. Ayan, anong material and metallic composition. So, ito yung mga lumang certificate dati na walang nagbanggit kung ano yung composition. And then, nandito yung parang short history nila. Si Melchora, siya daw yung Mother of Revolution. And then, nandyan din yung ibang mga heroes. I think meron din dito sa harapan. Ayan, meron din dito sa harapan. Okay. Mga bagong lipunan. Ano yung... So, parang write-ups siya. Kumbaga, literature. Okay, meron din dito yung information about your coin. And yung certificate of authenticity na permado ng ating Governor General ng Bangko Sentral at yung year. Yun nga lang, walang metallic composition. Di natin alam kung anong material siya. Hindi nga nila binanggit kung silver ba o nickel. Kaya magse-search na lang tayo sa online. Bagsak natin sa Numista website yung ating binabasihan parati pagdating sa mga coins, sa mga collectible items. Kaya dito natin nalaman na yung barya na to ay may composition na 25 grams, 50% silver, and then proof finish po siya at may 38 mm. Ang domination niya ay 25. Check natin yung, check ko sa laptop ha, yung kanyang quantity. Mintage, ganyan pala, mintage. So, yung mintage ng proof na to, I think, check ko ha. Ayan, yung mintage po nito, sabi dito sa Numista, yung proof ay around 3,000 pieces. Napakaraming ginawa pala nito. Kaya siguro hindi masyadong mataas yung price dahil napakarami pala. Yung matte finish daw ay 10,000 and then meron siyang isa na 585 I think na pieces pa. I think that's BU. Hindi niya binanggit eh. So yung proof, yung ganitong barya, ganitong finish ay 37,000 pieces. Yun pala, 37,000 pieces. Medyo malayo yung laptop. Wala akong salamin. So yung matte finish, yung matte ay parang medyo malabo. Check natin dito sa mga iba kong coins.
Okay, yung matte finish. Ano ba yung matte finish? Ayan. Para tandaan ko sa matte finish, yung malalakas yung mga mint luster. Ayan, ito na lang. Nakalabas na. Check natin. Okay. So, ito yung matte finish. Ang kagandahan sa matte finish, yung mint luster. Pansin nyo, yung umiikot-ikot na ilaw. Gumuguhit talaga siya. So, yan yung mint luster. Palatandaan na hindi pa nahawakan or hindi masyadong circulated yung coin na alagaan ng mga previous owner. So, yan yung matte finish. Hindi siya makintab, pero yung mint luster niya yung napakaganda. Ewan ko sa iba, pero sa akin gustong gusto ko yung mint luster, kaya mas preferred ko yung matte. Yung matte finish ay napakakonti lang. That's 10,000 pieces yung gawa nito. Lalabas siya na 18% lang. Kung out of 100, nasa 18% lang siya. Compared sa proof na umaabot ng 70%. And then meron ding isa, I think yung BU. So depende na yun sa collector kung ano yung gusto niya. Matte, finish, BU. I think ito yung BU. Yung BU ay makintab siya. Usually wala tong mint luster. Ayan, yung BU. Pansin nyo, masyado siyang makintab. Para siyang proof din, pero hindi. Okay, ilapit natin konti sa camera. Saan yung proof? Ayan. So, yan po yung kaibahan nila ngayon. Proof, yung parang salamin. And then, BU, sobrang kintab. And then, yung matte, hindi siya makintab, pero may mint luster na napakaganda. So, depende na yun sa collector ngayon, ano yung preferred niya. Pero ako mas gusto ko yung matte. Kasi yung mintage din nito ay 10,000 lang, kumpara dito na 37,000. However, yung quality o yung finished product, pang collector talaga, yung proof finish po talaga. Okay? Ayan, yan yung kaibahan ng tatlo. Pero yung detail nila, yung ano sa likod, disenyo, halos pareho lang. Okay, pare-pareho sila, 25 peso. Okay, and siya din 25 peso. Ay, sorry. Nalaglag. Buti na lang, silyado pa. Hindi yan siya. Walang damage pa rin. Okay, 75 peso. So, sealed po to siya. Never pang nabubuksan mula doon sa ganito niyang lagayan. Ayan. Ginupit lang nila. So, ito po yung nakasalang, itong dalawang to item, nakasalang sa ano natin, sa raffle. So, kung sino yung interesado, please check nyo lang po yung aking description. And then, tingnan nyo po yung link na sa ano ko po, Facebook, para maka-join din po kayo. Then, dito, balikan natin. Tingnan natin sa Numista. So, nandito daw sa Numista yung kanyang weight, 15 grams and then 34 mm. Halos same lang din ata dito. Ayan, 34 mm. Ang kaibahan lang dito sa Numista na website, nagbanggit siya ng mintage. Kano ba mintage nito? Ayan, 5,000 pieces BU. So ito yun siya, BU. 5,000 pieces lang daw yung ginawa na to. Okay, so most likely in the future, mas tataas yung value nito kaysa silver na coin. Dahil yung mintage napakakunti lang. Imagine 5,000 pieces nang ginawa nito. And then later on, pag kumalat na sa mga iba-ibang collector, kanya-kanyang tago na lang, mas makikip to siya at mas tataas yung value dahil konti lang yung ginawa. Compared dito sa ibang mga silver na coin. Saan yung isa? Dito ay nasa 10,000. Ito siya 37,000. And I think yung isa dito na hindi binanggit na wala pang 1,000. Check natin ulit sa website. Hindi ko ma-open. Saglit lang. Okay, 5,000. Nasa 5,000. I think ito yun siya. Di kasi binanggit yung BU ba. But I think this one, nasa 5,000, 10,000, and 37,000. So, nasa 45, nasa 50, almost 50,000 lahat. So, almost 50,000 compared dito sa 5,000. So, dun sa rarity nito, rarity yung sinul ko konti lang may hawak, dito sa silver na Aguinaldo is only 50.
So hindi siya ganun kataas yung demand kasi nga maraming may kopya nito na collector. Unlike dito sa, sabihin man natin di siya silver, Nordic gold siya or gold plated lang, ang rarity value nito or index sa Numista ay nasa, I think 80 plus to siya. Tingnan natin. Ayun, 89. Imagine that, 89 compared dito 50. Yung rarity index, yung although hindi to siya 100% na pwede nating basihan, pero at least meron tayong basis. So kung ito siya 50, ito siya ay 89, so mas mataas yung chances nito na in the future mas tataas yung value niya kaysa dito sa silver. Dahil mas kukunti lang yung may hawak nito. Lalo na pag ganitong naka-blister pack. Okay, yung iba nito nakikita ko natanggal na eh. Yung nakikita kong pinupost sa Facebook, naka-capsule na lang sila. But this one ay napaka-flawless pa po, sigurado po. Kung sino mang yung mananalo sa ating raffle draw, ayan, napaka-flawless po yung matanggap nyo pong blister pack. Okay, tapos yung ang ating silver coin na sealed pack pa, never din po yan siyang na-open. Napakaganda pa kondisyon ng barya. Okay, so please check nyo po yung aking description. If i-check nyo po yung ating murang parapol, that's only 100 peso per slot, and then 33 lang yung slots. Napaka-konti lang po, 33, magkano ba? So i-compute po natin yan siya sa presyohan. So let's say ganito ay nasa 2,200. At ito rin po siya ay nasa, sabihin na natin, kasi hindi mo ka na mabili nito ng SRP. Pag pumunta ka ng Bangko Sentral, wala ka nang mahanap nito. So, hindi natin pwedeng sabihin yung SRP price, kundi sabihin na lang natin yung reseller value niya. It's around 500. So, 2,200 plus 500, that's 2,700. Okay? 2,700, and then may shipping fee pa papunta dito sa akin nung binili ko to. Another 150. So, magkano na lang natira? Then, ipapadala ko pa sa manalo sa raffle. Shipping fee ng JRS, siya yung courier na ginagamit ko, another 150. So matitira na lang is around 200 peso. Good enough para sa Nescafe. Nescafe na ilang grams ba yun? I think 250 grams na Nescafe. So yun lang po yung purpose ko sa pagpaparapol. Kumukuha ko ng murang mga barya direct sa Bangko Sentral as possible. And then pinaparapol ko sa ating mga kabarya ng mura lang. Tutubo lang po ng pangkape. Okay, so maraming salamat po in advance sa mga sumuporta sa aking raffle. So check nyo na lang po ulit yung aking description and sa baba ng YouTube, and then click nyo na lang po yung link para maka-join po kayo. I think malapit na siyang napuno, so please check nyo na lang po, and then ma-draw natin yung schedule. Napakagandang barya po yung mapapanalunan ninyo. Check nyo na lang po. Maraming salamat. Sa mga kabarya ko na hindi ka pa nakapag-subscribe, please click nyo lang po yung button na subscribe, and then like, share, pwede rin pong mag-comment. Maraming salamat po mga kabarya, and God bless po sa inyong lahat.